ang katapusan ni Luffy sa kamay ni Imo. At mukhang sa chapter na ito ay dito marirealize nating lahat na hindi pa talaga handa itong si Luffy na harapin ang hari ng world government. Kahit gamit pa ni Luffy ang Gear 5, ang awakening ng kanyang Devil Fruit, hindi pa rin ito magiging sapat dahil dito nga natin masasaksihan kung paano tumagos sa buong katawan ni Luffy ang Void Sword ni Imo. At mukhang sa pagkakataong ito ay dito rin natin marirealize na sobrang konti pa lang talaga ang ipinakita ni Oda sa totoong tunay na kapangyarihan ni Imo, na parang pinatunayan ni Oda na nasa base form pa lamang itong si Imo. Ngunit ang pinaka-interesting sa chapter na ito ay kung paano kinuha ni Imo ang kanyang sandata sa Black Ring Flame na nasa kanyang likuran, na parang ipinapahiwatig sa atin ni Oda na may marami pang mga legendary weapon na nakastock lang doon sa likod ni Imo. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula nga ang chapter na ito sa isang napakagandang One Piece color spread kung saan makikita natin ang buong Straw Hat Pirate crew na sama-samang ini-explore ang ilalim ng dagat. At sobrang kapansin-pansin nga dito mga lods na ang Straw Hat ay nasa Fishman Island. And by the way mga lods, ang title ng chapter na ito ay Void. So matapos kang sabihin ni Luffy kay Imo sa huling chapter na huwag siyang tawagin sa ibang pangalan at sinabing I'm Luffy, the man who will be king of the pirates, biglang dumilim ang paningin nitong si Imo mga lods at may biglang tumawag sa kanya na nag-say hi and hello. Kaya bahagya nga siya ditong nagulat na napatanong sa kanyang isipan kung sino ka. At dito'y nakita niya sa kanyang isipan itong si Joy Boy na nakangiti at kuhang-kuha talagang smile ni Luffy sa ipinapakitang mga ngiti ni Joy Boy mga lods sa isipan ni Imo. Kaya nang namalaya ni Imo na naghahalucinate lang pala siya, sinabi niyang tama, si Joy Boy ay patay na. At agad nga niya ditong binanggit ang salitang Omen, which is ang Black Demonic Flame na nagsasalita na makikitang lumabas ito sa palad ni Imo at umikot ito sa buong braso niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay dito natin unang makikita na humaba ang braso ni Imo para atakihin si Luffy. Kaya nang napansin ni Luffy ay agad nga siya ditong nag-dodge gamit lamang ang ulo. Subalit agad din itong napansin ng mga Demonic Flame ang pag-dodge ng ulo ni Luffy. At nagsasalita pa itong nasa ibaba daw ang target nila, which is ang ulo ni Luffy na umiwas papunta sa ibaba. Kaya lumiko nga dito ang kamao ni Imo mga lods at hinabol ang ulo ni Luffy, na makikitang sapul na sapul talaga ang ulo ni Luffy mga lods. At ang mas nakakagulat pa dito ay ang paghaba ng braso ni Imo. At may hahalin tulad nga natin ito sa Snake Man ni Luffy na lumiliko ng direksyon para tumama lang sa target. Pagkatapos nagkaroon nga dito ng malakas na itim na pagsabog sa ibaba nang bumagsak si Luffy sa ground. At habang nagkakaroon ng matinding usok sa ibaba, makikita nga natin dito mga lods ang paggalaw ng mga paa ni Luffy habang nasa ground at bigla na lamang itong nawala. At ipinakitang nasa harap na siya ngayon ni Imo mga lods, na makikita sa katawan ni Luffy ang pagkatusta dahil sa suntok na may itim na apoy na tumama sa mukha niya kanina. Mabilis na nag-unleash ng suntok itong si Luffy, ngunit si Imo ay bigla na lamang nawala sa kanyang harapan at bigla itong lumipat sa likod ni Luffy. At makikita mo sa mukha ni Luffy mga lods ang pagkainis dahil sa nangyari sa kanya kanina. Sinubukan naman ni Imo na umatake sa likod ni Luffy, ngunit agad rin itong nawala sa harapan niya at napansin na lamang niya na nasa likod na rin pala ito at biglang nagpakawala ng Gatling gun. Pagkatapos ng ataking yun, nag-pullback muna si Luffy upang makapagdistansya kay Imo at nang makagawa ng plano. Ngunit si Imo ay mabilis na ginamit ang Demonic Flame Omen Firebomb at agad nga niya itong ibinato towards Luffy. Subalit makikita natin itong si Luffy mga lods na tumatakbo ng sobrang bilis na parang Looney Tunes na napasigaw pang watch out, watch out! Kaya muli na namang lumikha itong si Imo ng Demonic Flame, ngunit this time, hindi para iba to kundi upang sundan ng tumatakbong si Luffy. Kaya gulat na gulat nga itong si Luffy mga lods nang nakita niyang mabilis siyang sinusundan ng mga Smiley Demonic Flame, kung kaya't agad niyang ginamit dito ang Gomo Gomo Jet Gatling para pagsusuntukin ng mga sumusunod sa kanya ng mga Demonic Flames. Sumabog ang mga Demonic Flames na pinagsusuntok ni Luffy, ngunit maya-maya pa ay may bigla ngang napansin itong si Imo kung saan
Bigla nga nag-transform itong si Luffy na parang genie, ngunit tinatawag niya itong Gomu Gomu no Demon God. At tumatawa pa itong si Luffy mga lods kay Imo na parang Santa dahil nakita daw niya ang mga galaw ni Imo kanina habang nakikipaglaban kay Luffy. Kaya alam na daw niya ang lahat ng mga galaw ni Imo. At sinabi pa niya ditong, kaya dahil dito, hindi na daw masasayang ang pagkamatay ni Luffy. Ngunit ang nakakatawa dito ay narinig ni Luffy ang lahat ng pinagsasabi ni Luffy kay Imo. At sinabi nitong, "Hoy, buhay pa ako, tanga." Napansin naman ni Luffy na nagalit sa kanya itong si Luffy. Kung kaya't pangiting nag-wave itong si Luffy at sinabing, "Uy Luffy, buhay ka pa pala." Ngunit nang napansin ni Imo na hindi pa pala tapos itong si Luffy, ay agad nga siya ditong gumawa ng omen upang atakihin itong si Luffy. Napamura na lamang itong si Luffy nang nakita ang ginawang atake ni Imo para sa kanya. Ngunit itong si Ragnir ay agad na tumayo sa dibdib ni Luffy upang saluin ang mga atake. Kung kaya't napasigaw ngang pinapaalis ni Luffy itong si Ragnir. At buti na lang mabilis kang nag to the rescue itong si Jinbei upang tumulong gamit ang kanyang Kyujin Karate para i-deflect ang mga attacks ni Imo. Nasurpresa nga itong si Luffy nang na-realize niyang si Jinbei pa lang nag-deflect ng attacking yon. Kaya sobrang proud na proud nga itong si Luffy kay Jinbei na parang bata. Kung kaya't sinabi na lamang ni Jinbei na mag-focus lamang itong si Luffy sa kalaban at huwag na silang intindihin. Habang itong si Ragnar naman ay sobrang nagpapasalamat kay Jinbei sa tulong na ginawa nito. At kahit maging si Nami ay nag-agree sa sinabi ni Jinbei na mag-focus lamang si Luffy na talunin si Imo. Samantala, itong si Brook ay parang may na-realize. Ipinaliwanag niya na sa pagkakaalam niya walang sinuman ang mas mataas pa ang authority kaysa sa mga Holy Knights, maliban sa 5 Elders. Subalit duda niya na ang taong direktang nagbigay ng utos sa kanila ay malamang ay ang captain mismo ng Holy Knights. At syempre, hindi alam ni Brook ang pinakamalaking sekreto ng world government na si Imo ang tunay na king of the world. Kaya dahil dito, napawikan na lamang itong si Brook na napaka-misteryoso talaga ng organisasyon ng world government. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin daw siyang mga bagay na hindi pa niya nalalaman. Samantala, unti-unti nga ditong nagmimelt ang ice, sapat na para tuluyang makalaya si Princess Shuri. O kaya't agad nga itong hinila ni Brook at Franky. Ngunit itong si Imo mga lods ay napansin ang ginagawang paghila ni Brook at Franky kay Princess Shuri. Kaya nagulat nga siya dahil napaka-imposibleng kayang basagin ni Gunko ang ice na yon. At ang mas ikinagulat pa dito ni Imo mga lods nang binanggit ni Brook ang pangalan ni Gunko na Princess Shuri. Kaya napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung sino kaya ang afro na yan. Ngunit habang tinitingnan ni Imo ang nangyayari kina Brook at Franky, biglang umatake itong si Luffy mga lods gamit ng kanyang Gomu Gomu no opening bullet. At makikita nga natin dito mga lods na isang kamay lang ang ginamit ni Imo para pigilan ang attacking ito ni Luffy. Habang ang isang kamay niya ay naghahanda na pala para i-counter itong si Luffy na kalmadong binanggit ang salitang stigma, Blade of Hatred. At bago binitawan ay sinabi niya munang, "So pinapanood mo palang nangyari kanina sa Giants na si Luffy." Na parang dito palang mga lods ay pinapahiwatig na kagad ni Imo kung ano ang mangyayari ni Luffy sa gagawin niyang atake mamaya. At makikitang agad nga ditong dumikit ang dalawang demonic flame sa balbas ni Luffy habang nasa genie form, kung saan ang Blade of Hatred ay mabilis lang namang sumulpot papunta kay Luffy, ngunit tumagos lang ang ataking ito at tumama lamang sa mga usok ni Luffy since nakapag-anticipate kagad si Luffy na bumalik sa kanyang normal form bago tumama ang atake. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi nga binigyan ng chance ni Imo itong si Luffy na makalayo sa kanya dahil agad siyang lumikha ng omen upang sundan si Luffy kahit saan pa man ito magpunta gamit ang mga smiley demonic flame. Kaya kakaapak pa lamang ni Luffy sa lupa mabilis na naman siyang tumakbo na parang Looney Tunes para takasan ng mga demonic flames na humahabol sa kanya. Habang tumatakbo itong si Luffy, nagkaroon naman ng time itong si Imo mag-isa para sa kanyang sarili. Pinaikot niya sa kamay niya ang kanyang spear at bigla itong nag-transform into smiley demonic flame. At makikitang inilagay nga niya ito sa isa sa mga mata ng kanyang ring black flame na nasa kanyang likod. Habang unti-unti naman niyang kinukuha ang isang weapon at tinawag niya itong Void Sword.
na makikitang umaapoy pa ang likod ng espadang ito. At habang nangyayari ang lahat ng ito, makikita rin ang unti-unting panglalanta at namamatay ang buong puno sa paligid ni Imo dahil sa tindi ng kapangyarihan ng espadang ito. Samantala, sa kabila ng napakaseryosong sitwasyon, lalo na't inilabas ni Imo ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihan niyang espada, si Luffy naman ay masayang tumatakbo na parang nakikipaglaro ng habul-habulan sa mga demonic flames. Habang pinapanood ni Imo itong si Luffy na tumatakbo sa itaas na parang nakikipaglaro, disgust na disgust nga itong si Imo kay Luffy dahil para bang nakikipaglaro lang ito sa kanya at hindi sineseryoso ang laban. At mukhang hindi ito ang Joy Boy na inaasahan niya. At sinabi pa dito ni Luffy na dito na naman daw siya sa side na ito tatakbo. Ngunit biglang tumalon itong si Imo at napasabing nagkamali daw itong si Luffy ng pinuntahan. Kung kaya't naghulat nga itong si Luffy mga lods nang nakita ang mukha ni Imo na makikitang sobrang seryoso ng mata nito habang nakatitig sa kanya. Kaya dali-daling ang napapreno itong si Luffy para bumalik, ngunit ang dalawang demonic flame ay mabilis ang sumusunod sa kanya habang itong si Imo naman ay may ginagawang kakaibang bagay sa isa niyang kamay at bigla nga sinabi dito ni Imo, "Patay ka ngayon sa akin." At dito'y ipinakita na sa isang iglap, tumagos lang naman sa buong katawan ni Luffy ang Void Sword ni Imo. Na para bang nag-teleport itong si Imo mga lods by swapping sa isa sa mga demonic flames. Habang sinasabi ngayon ni Imo, alam daw niya na hindi si Joy Boy itong si Luffy. Dahil kung talagang siya si Joy Boy, hindi daw ito ganito kahina. At sinabi pa niyang gusto niyang makausap ang Sun God, na para bang naramdaman ni Imo na may nananahang Joy Boy sa katawan ni Luffy since naramdaman niya ito sa unang panel pa lamang ng chapter. At gusto niyang makausap ang Sun God mismo, o baka ang tinutukoy ni Imo dito mga lods, si Nika mismo, ang Devil Fruit ni Luffy. Hindi kaya alam ni Imo na ang Devil Fruit ni Luffy ay mayroon ding sariling pag-iisip na parang buhay na spirito na nasa loob lang ng katawan ni Luffy ngayon. Ano sa tingin nyo mga lods? Please comment down below.